Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang ikalawang bahagi ng unang module na pinamagatang mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. So, ang ikalawang bahagi ay pinamagatang mga pagbabago sa iba't ibang aspekto. So, sa araling ito, aalamin natin kung ano-ano yung iba't ibang pagbabago na inyong nararanasan na sa panahong kayo ay nagdadalaga at nagbibinata. Bago tayo dumako sa ating talakayan, sagutin muna natin ang tanong na ito. Anong mga pagbabago na ang natukoy mo? Natukoy mo na ba na ikaw ay mas tumangkad na? O kaya naman ay mas dumami na ang kaibigan? O kaya naman ay mas lumawak na ang pag-iisip? Ano ang mga pagbabagong natukoy mo na sa iyong sarili? Yan, magaling. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. So, mayroon tayong tatlong aspekto kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Iisa-isahin po natin yan. Una ay ang pagbabago sa sarili. So, isa sa mga pagbabago na ating nararanasan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang pagbabago sa sarili. Ano nga ba yun? So, sabi dito, ito ang mga bagay na nagaganap sa iba't ibang aspekto ng sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Yan. So, ang pagbabago sa sarili na nararanasan natin ngayong panahon na kayo ay nagdadalaga o nagbibinata ay may 5 patunay. Ano po ang 5 patunay na iyon? Yon ay ang pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin, moral at espiritual. So, magbibigay tayo ng mga halimbawa ng 5 patunay na iyan kung saan makikita ang inyong mga pagbabago sa sarili. Sige, unahin na po natin ang pangkaisipan. So, sa pagbabagong pangkaisipan, unang-una ay nagiging bukas na kayo sa pakikipagpalitan ng kuro-kuro o kaalaman sa iba. So, dahil ngayon na medyo mas marami na kayong nalalaman, dahil kayo nga ay nagdadalaga at nagbibinata na, mas marami na kayong say or nasasabi tungkol sa iba't ibang mga bagay. Kaya naman, mas madali na sa inyong maging bukas or maging open na magsabi ng kung ano yung comment nyo sa isang bagay. Tama po ba? Okay. So, sunod naman ay mas mabilis maalala ang mga bagay-bagay. Kung nung kayo ay medyo bata pa, kapag meron kayong inalam na isang bagay, kinakalimutan nyo na agad kasi nauunahan kayo ng paglalaro. Ngayon, kahit papano ay mas nagiging mabilis nyo nang naaalala ang mga bagay-bagay. Sunod naman ay nakakapagbigay na kayo ng nararapat na rason para sa mga kaisipan. Halimbawa nito ay napagalitan ka. Hindi mo na iisipin or hindi mo na iniisip na, ay, ba't ako pinagalitan? Bakit lagi na lang ako yung pinapagalitan? Bagkus ang iisipin mo, kaya ako pinagalitan kasi may nagawa akong mali. Kumbaga, nagkakaroon na tayo ng good reasoning sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kumbaga, kino-consider na natin yung sarili natin or yung ibang mga bagay sa pag-alam sa katotohanan na nasa paligid natin. Sunod ay nakakagawa na tayo ng tunguhin sa hinaharap. Dahil kayo ay nagdadalaga at nagbibinata na, natututo na rin kayong magplano para sa hinaharap. Bakit importante na may plano na kayo para sa hinaharap? Dahil ngayon pa lang, kailangan alam na natin kung ano yung landas na gusto nating tahakin. Kasi kung aalamin natin yun sa isang araw pa or kaya ay sa isang taon pa, sayang yung panahon. Kumbaga, dapat ay sinusulit natin ang oras na meron tayo at pinaplano nating maigi yung buhay na gusto nating
makamit pagdating ng araw. Panghuli sa pagbabagong pangkaisipan na ating nararanasan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay nagkakaroon na kayo ng sariling paniniwala. Kung dati ay ang pinaniniwalaan mo ay kung ano yung pinaniniwalaan ng kaibigan mo o kaya ng parents mo, ngayon nakakabuo ka na ng sarili mong paniniwala. Halimbawa, dati ay naniniwala ka sa multo kasi yung mga kaibigan mo ay naniniwala talaga na may multo. So ngayon, napapaisip ka na. Kasi nga, meron ka ng pagbabagong pangkaisipan. Naiisip mo na ano ba yung mga rason kung bakit hindi totoo yung ganitong bagay. Okay? Susunod na tayo ay sa pagbabagong panlipunan. Dito naman sa pagbabagong panlipunan, makikita natin yung mga pagbabago sa pakikitungo natin sa ibang tao. Okay? So, una nga dyan, mas nakakapagsabi na raw kayo ng sikreto sa kaibigan kaysa sa magulang. Ang nangyayari, mas nagiging close kayo sa inyong mga kaibigan kaysa sa family. Na hindi naman din, kumbaga, always na okay. Kailangan ay kahit papano ay nagsasabi pa rin ng ating mga hinaing o mga sikreto sa ating pamilya. Pero yun nga, dahil sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, mas sanay na po tayong lumapit sa ating mga kaibigan. Okay, kadalasan din mas gusto nating sumasama doon sa malakihang pagkakaibigan or kumbaga yung tropahan. Ayaw natin nung ang kaibigan natin ay iisa lang. Kasi nga, sa inyong panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, kumbaga, the more friends, the merrier. Mas gusto nyo yung ganon. Kumbaga, paramihan ng kaibigan. Okay? Pero may mga instances din naman na nababaliktad ito. Na yung iba naman, hindi nila gusto masyado na sobrang dami nilang kaibigan. Okay? Sunod naman po ay pagdating daw sa mga lalaki, hindi daw sila masyadong nagpapakita ng pagmamahal. Bakit? Kasi kadalasan pag nagiging sobrang sweet or sobrang nagbibigay ng affection ang isang lalaki, sinasabihan sila na, ay, siguro hindi yan tunay na lalaki kasi nagpapakita ng care kailangan kasi ang lalaki tigasin. Which is, hindi dapat natin siniset na ganun yung ating pag-iisip. Kasi hindi naman lahat ng kumbaga ay nagpapakita ng care ay bakla na agad. Okay? Para naman sa mga babae, ang sabi ay mas gusto daw nila na maging malapit sa parehong kasarian. So usually naman ganun yung nangyayari na kung ano yung kasarian natin, gusto din natin na ang kasama natin or kasakasama natin lagi ay kapareho natin ang kasarian. Kasi para sa atin, kumbaga, mas naiintindihan niya yung nararamdaman mo or yung pag-iisip na meron ka dahil pareho kayo ng kasarian. Okay? Sunod naman, or pinakahuli, ay yung hindi masyadong pagiging malapit sa nakababatang kapatid. Bakit po nangyayari yung pagbabagong ito? Dahil nga, mas gusto nyo na ang mga kasama nyo lagi ay ang inyong mga kaibigan, kaya hindi nagiging masyadong malapit sa nakababatang kapatid. At karaniwang hindi natin nauunawaan yung dahilan kung bakit naghihigpit ang magulang. Kasi nga, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, yan na yung panahon na nag-e-explore tayo sa mga bagay sa paligid natin. Kaya kapag ang ating mga magulang ay pinag-iigpitan tayo, kadalasan ay sinusuway na hindi dapat mangyari. Dapat po ay susunod pa rin tayo sa ating mga magulang. Okay? Susunod naman ay ang pagbabagong
pandamdamin. Sa pagbabagong pandamdamin naman, nagiging mas mabilis magalit na naipupukol sa mga nakatatanda ang ikinagagalit. So, halimbawa may sinasabi sa iyo ang iyong magulang, kapag hindi mo nagustuhan, magdadabog ka na agad. Ganun yung isang halimbawa ng pagbabagong pandamdamin. Baga, gusto natin, kinoconsider lagi yung ating feelings. So, kapag hindi kinonsider, magagalit tayo at sa nakakatanda natin, ibinabaling yung ating galit. Kasi nga, gusto natin yung dun sa mga kapareho natin ng edad, okay tayo sa kanila. Okay? So, kumbaga wala tayong pakialam kung magalit man sa atin yung mga nakakatanda. Basta ang gusto natin ay masusunod yung gusto natin. Pero, hindi po naman maganda yung ganon. Kasi, sila ang nakakatanda, dapat ay, nire-respeto po natin sila. Okay? So, sunod naman ay nagiging mas malaya tayo sa ating pisikal na kaanyuan. Baga, under ng pagbabagong pandamdamin, ngayon na natin nadidiscover or ngayon na tayo nagkakaroon ng mga pagbabago sa way na ating pananamit, sa way ng pagdadala ng ating sarili. So, halimbawa, kung nung dati ay more on cartoon characters ang mga nakalagay sa damit mo or print sa damit mo, ngayon BTS na, Blackpink, or kung ano mang K-pop group or kung ano mang iniidolo ninyo. Okay? Or kaya yung mismong style nila, yun yung sinusunod ninyo. So, under po iyon ng pagbabagong pandamdamin. Sunod ay mas iniisip ang kasikatan ng iba pang mga kagayang kabataan. So, sa panahon ng pagdadalaga, normal lang din naman na may panahong naiinggit tayo doon sa mga kaibigan or sa iba pang mga kabataan na sikat. Kasi nga, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, mas gusto natin na nabibigyan tayo ng atensyon. Pero nire-remind po natin ang lahat na hindi sa lahat ng pagkakataon ay okay na susundin natin yung mga ganong feelings natin na gusto natin lagi nasa atin ang atensyon. Kumbaga, normal ito pero pag sumobra, nakakasama. Okay? Sunod, mas nagnanais na mapag-isa. May mga pagkakataon na sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, mas gusto natin na mapag-isa tayo. May chances pa nga na halimbawa ay kung dati ay nakikitulog ka sa kwarto ng iyong mga magulang, ngayon gusto mo na may sarili ka ng kwarto. Kasi sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, mas gusto na nating magkaroon ng independence. Or gusto na nating, kumbaga, ay magkaroon ng separation mula sa ating mga magulang kahit papano. Okay? At under pa rin ng pandamdamin or pagbabagong pandamdamin ay nakakapag-isip na tayo ng malalim. Hindi gaya dati na kung ano na lang ang maisipan, yun na lang. Ngayon, may kakayahan na kayo na makapag-isip ng malalim at pag-isipang mabuti yung inyong mga ginagawa. Okay, sunod naman ay ang pagbabagong moral. So, isa sa mga pagbabagong moral ay nagkakaroon na tayo ng kakayahang maunawaan ang tama at mali. So, dahil marami na tayong mga nagiging experiences, alam na natin or natutukoy na natin na ay itong bagay na to or itong gawain na to ay mali. Itong gawain naman na ito ay tama. Okay? So, kumbaga, dahil sa mga na-experience natin, nalalaman natin kung ano yung tama at mali. At hindi lang dahil dun sa experiences, syempre dahil din sa turo ng mga nakakatanda or sa eskwelahan, nalalaman natin kung ano ang tama at mali. Sunod naman ay nakapag-iisip tayo kung tama o mali ang isang pagpipilian. So, dahil nga alam mo na kung ano ang tama at mali, naiisip mo na ay kapag ginawa ko to, tama. Kapag ginawa ko naman to, mali.
Okay? Kasi alam na natin or nade-determine na natin kung ano ang mga consequences ng ating mga pinagpipilian or mga ginagawa. Okay? Sunod naman po ay may kakayahan na tayong makitungo ng patas at makatarungan. So, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, nalalaman na natin na kapag kumbaga mas malaki yung hati ng isa, hindi patas. Na dapat lahat, o halimbawa sa isang klase, nagkaroon kayo ng nagdala ng pagkain yung isa, or sa inyong set of friends, nagdala ng pagkain yung isa, alam nyo na hindi tama na hindi kayo pare-pareho ng hati. Okay? Kumbaga, gusto natin na lahat ng kasama natin ay pantay ang nakukuha. Kasi yun yung nararapat para sa kanila. Okay? Sunod ay nakakapag-alala na tayo sa kalagayan ng kapwa. So, naiisip na natin na ay hindi ko to gagawin kasi makakasakit to sa damdamin ni ganito. Halimbawa, hindi gagawin ni Juan na kunin yung gamit ni Ana kasi mali yun. Or kaya ay, halimbawa ay ang inyong, or may isa kayong kaklase na alam nyo namang naghihirap sa buhay. So, ang tendency, mag-iisip kayo ng paraan para matulungan siya. So, ganun po. Yun yung isa sa mga magagandang pagbabago na nararanasan natin sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. At sunod, kagaya ng nabanggit ko kanina, nakakapagpasya na kayo kung ang inyong gagawin ay tama o mali. At mas maganda na sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, ang mga ginagawa natin ay naaayon lamang sa tama at mabuti. Okay, pinakahuli na patunay ng pagbabago sa sarili ay ang pagbabagong espiritual. So, sa pagbabagong espiritual, nagkakaroon na tayo ng kakayahang makipag-ugnayan sa kung sino mang Diyos ang ating sinasamba. Okay? So, alam na natin kumbaga, ano yung mga gagawin natin para makakonek or makipag-ugnayan sa kung sinong Diyos man ang ating pinipraise. Okay? So, nagkakaroon na din tayo ng paniniwala sa manlilikha at nagiging bukas ang mga isip sa mga bagay patungkol sa Diyos. So, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, nare-realize na natin yung importance ng pagkakaroon ng paniniwala or faith sa nakakataas. Dahil nga sa lahat ng ating mga ginagawa, kailangan ay naaayon iyon sa kumbaga kagustuhan ng ating manlilikha. Okay? So muli, meron tayong 5 patunay na nagkakaroon ng pagbabago sa sarili ang isang nagdadalaga o nagbibinata. Ulit po, una ay ang panlipunan, sunod ay pandamdamin, meron din tayong pangkaisipan, meron tayong moral at mayroong espiritual. Okay, so sunod na tayo. Sunod na aspekto ng pagbabagong nararanasan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang aspektong pakikipag-ugnayan. Ano nga ba ang pakikipag-ugnayan? So, ang pakikipag-ugnayan ay ang ating pakikipag-interaksyon o pakikipag-konekta natin sa ibang tao na may layunin na makapagpapaunlad sa bawat isa. So, every time na tayo ay nagkakaroon ng interaction or relasyon sa ibang mga tao, ang layunin nun ay mapaunlad natin yung kumbaga connection natin sa isa't isa. So, yun ay tinatawag pong pakikipag-ugnayan. At yung ating pakikipag-ugnayan ay nakabatay sa 8 inaasahang kakayahan at kilos na natalakay na natin sa unang bahagi ng ating module. Okay? So, hindi na po natin iisa-isahin yan
alam nyo na ang bawat isa sa mga 8 inaasahang kakayahan at kilos. So, sa pakikipag-ugnayan, kinakailangan na aware tayo dyan sa 8 inaasahang kakayahan at kilos. Dahil mas titibay ang ating pakikipag-ugnayan kung nasusunod natin or naipapakita natin yung 8 inaasahang kakayahan at kilos sa atin. Okay? So, kumbaga, mas magiging maganda ang ating pakikipag-ugnayan kung nasusunod po natin yung 8 nandyan. Okay po? So, ang ikatlo at pinakahuling aspekto ng pagbabago na nararanasan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang aspektong pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan? So, ito ang malalim na ugnayan sa isang tao na napapalooban ng pag-ibig at malasakit at may layunin na magtulungan at magdamayan sa ikatatagumpay ng bawat isa. So, anong pinagkaiba niya doon sa aspektong pakikipag-ugnayan? Kung doon sa aspektong pakikipag-ugnayan, nagkakaroon tayo ng interaction sa iba, pareho lang din sa pakikipagkaibigan. Ano lang ang kinaibahan sa pakikipagkaibigan? May dagdag na pag-ibig at malasakit. Yan. So, kung sa pakikipag-ugnayan naman, ang ating main focus ay mapaunlad ang ating kumbaga ay relasyon sa bawat isa. Ngayon naman, sa pakikipagkaibigan, meron tayong layunin na magtulungan at magdamayan sa ikatatagumpay ng bawat isa. Kumbaga, halimbawa ay may problema, handa tayong tumulong doon sa kaibigan na natin. So, ganun yung nagiging pagbabago sa aspetong pakikipagkaibigan, na kung dati ay sarili lamang ang iniisip, ngayon, pati kaibigan or welfare ng inyong kaibigan ay iniisip na rin. So, ilan sa elemento na makatutulong sa pagkakaroon ng matatag na pakikipagkaibigan ay ang 5 makikita sa inyong screen. Una ay ang pagtitiwala. Bakit kailangan ng pagtitiwala sa pakikipagkaibigan? Kailangan ng tiwala sa pakikipagkaibigan dahil kumbaga kung walang pagtitiwala, hindi mabubuo ang inyong relationship bilang magkaibigan. Okay? So, in the first place, kung hindi mo pinagtitiwalaan ang isang tao, hindi mo dapat siya maging kaibigan. Kasi, kumbaga, nonsense lang din ang inyong pagkakaibigan kung wala kayong tiwala sa isa't isa. Sunod ay katapatan. So, kumbaga, kaalinsabay ng pagkakaroon ng tiwala sa kaibigan, kailangan bilang kaibigan ay nagiging matapat ka din. So, hindi pwede na may tiwala sa iyo yung kaibigan mo pero hindi ka naman matapat. Okay? So, kailangan matapat tayo sa ating mga kaibigan. Hindi dapat tayo nagtatago ng sikreto sa kanila. Kasi para saan pa yung ating malalim na ugnayan sa kanila kung hindi naman tayo magiging tapat sa ating sarili at sa kanila. So, importante din or isa pa sa elemento na makatutulong sa pagkakaroon ng matatag na pakikipagkaibigan ay ang bukas na komunikasyon. Sa lahat ng ugnayang magkakaroon tayo, importante ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. Dahil kapag hindi na nagkaroon ng komunikasyon ang mga tao, hindi na magkakaroon ng pagkakaintindihan. So, the more na hindi nagiging open ang ating communication sa ibang tao, the more na hindi magiging maganda yung relationship natin sa kanila. Kasi nga, hindi na tayo nakakapag-usap, hindi na natin naiintindihan ng isa't isa. Kasi nga, wala tayong komunikasyon. Kaya, importante na meron tayong bukas na komunikasyon. Pang-apat ay ang pagkakaroon ng pagmamalasakit. Bakit kailangan ng pagmamalasakit sa pakikipagkaibigan? Dahil hindi pwede na may kaibigan ka pero wala kang pakialam sa kanila. Kaya tayo nagkakaroon ng mga kaibigan ay para tulungan ang isa't isa at damayan ang isa't isa. Kaya kailangan ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating kaibigan.
Sunod ay, or pinakahuli ay ang pagtutulungan o pagdadamayan. Walang magkaibigang hindi nagtutulungan at nagdadamayan. Kung meron ka mang kaibigan ngayon na hindi ka tinutulungan o hindi ka dinadamayan, or ikaw bilang kaibigan, hindi ka tumutulong at dumadamay sa iyong kaibigan, ibig sabihin, hindi yun tunay na pagkakaibigan. Kumbaga, nagagamitan lang kayo bilang mga tao. Okay? So, importante na itong mga elemento na ito ay present sa ating pakikipagkaibigan. Kapag isa lang dyan ay nawala, ibig sabihin hindi tunay yung pakikipagkaibigan na ginagawa natin. At hindi dapat tayo mag-aksaya ng panahon sa pakikipagkaibigan na wala tong mga elemento na ito. Kasi kailangan natin habang tumatagal, kailangan natin yung mga totoong kaibigan sa buhay natin. Okay po? So, yun lamang ang tatlong aspekto ng pagbabago na ating nararanasan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Muli, meron tayong tatlong pagbabago sa iba't ibang aspekto. Una ay ang pagbabago sa sarili, sunod ay pakikipag-ugnayan, at pinakahuli ay ang pakikipagkaibigan. Okay? So nawa ay naintindihan na natin kung ano yung mga pagbabagong nararanasan natin. At muli pinapaalala sa ating lahat na normal na nangyayari itong mga pagbabagong ito. Ngunit gaya nga ng sabi, lahat ng sumusobra at lahat ng nagkukulang ay hindi rin naman maganda. So, itong mga pagbabago na ito, bagaman na normal siya, kailangan ay kontrolado pa rin natin. Hindi pwedeng yung mga pagbabagong ito ay, kumbaga, ang maging driver ng buhay natin. Dapat tayo pa rin ang kumokontrol sa mga pagbabagong ating nararanasan upang sa gayon ay magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa mga tao na nasa ating paligid. Lalo kayo ngayon na nasa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata na kailangan ng matinding gabay mula sa inyong mga magulang or sa mga nakakatanda sa inyong paligid. Okay? So, magkita-kita tayong muli sa susunod na kabanata ng ating pagtatalakay sa Aral E Espesyal.